Eh, yun ang sabi kanina. Kaya ayoko ko na lang yung kanina. Mahina. May echo kasi may. Tanggalin yung echo. Hello. Echo daw po, technical team. Hello. Sandali na po. Bigger and bolder stories. Dalawang makakaraigid. Desperada, ang pangkain. Pero ano yung social commentary ng pelikula ninyo? Ano yung kumbaga sinasalalagyan sa mga nangyayari sa ating pelikula? Mga director daw po muna. Direct Louie first or Direct Joel first? The Master. The Master daw. The Master Director, Direct Joel. Ulitin mo nga. Ito naman ang mga bigger and bolder stories. Mas mapakakas, mas tutuga, mas matapang. Ano yung kumbaga sinasabi niya tungkol sa pelikula ninyo sa lipunan sa mga nangyayari ngayon sa atin? Ang All About Her ay sumasalamin sa sinasabi nating pinagkakaabalahan parating ng Pilipinas noon, ang beauty contest. Sinasalaman nito kung ano ba ang nangyayari sa loob ng isang beauty contest, kung saan nagpatagisan ng pagandahan ang mga kalahok, ano ba ang nangyayari, paano ba nananalo, sino ba nananalo. Yun. Ito yung social commentary namin. Andun yung gayaan, gamitan, exploitation. Lahat meron, lahat na andoon, makikita doon sa pelikula namin. Good answer. Ha? Good answer. Ano? Good answer. Thank you. Good question. Next, Direct Louie. Hello. Hello. Wala pa rin. Uwi naman na siya panay. Ayun, nabukas na daw. Wala pa rin. Hello, hello. Ayun. Magandang hapon po ulit. Masasabi ko pong ang pelikulang Desperada ay isang matapang na pelikula. Matapang pong ipinakita sa pelikula ang sagot sa mga pangangailangan ng mga taong may mental health problems. Mga taong kinupkop namin sa ampunan, dinala sa isang bahay para tulungan. Na walang pagkatakot ang mga umampon sa kanila at walang takot na tulungan sila. At makita ang kanilang problema sa loob ng ampunan, ng shelter. So, medyo interesting ang bawat karakter nito, bawat artista, bawat karakter na ginampan nila. Iba-ibang kaso, iba-ibang pagsolusyon sa loob ng shelter. Kaya medyo intriguing and bold. Maraming salamat. Direct Direct Vince. Magandang hapon po. Salamat dahil napapagitnaan ako ng dalawa kong iniidolong direktor. Ang bangkay ko ay tungkol sa isang pamilya. But I remember very vividly when this one in the Palanca, the granddaughter of Palanca talked to me. And she said, don't you know that the story doesn't have a moral? And it has like hundreds of profanity. Ang dami pong mga murahan. It's about incestuous relationship. It's about violence and tungkol sa pagmamalabis ng isang ama. Sabi ko, do you need to edit the script? Because I know that you are using Palanca for educational institutions and for, scholastic release. Sabi niya, it's about time that we be revolutionary about literature. And I said, I'm sorry to tell you, but there is also a moral to the story. Kasi tayo pong lahat nangangailangan ng trahedya ngayon. Kasi para po, pag nakakita tayo ng isang malalim na trahedya, sasabihin natin mas maswerte tayo kaysa sa pinapanood natin. So, this is not only about darkness, it is also appreciating the light that we have. Thank you. Okay, at dun sa mga actress natin, dahil nga, kumbaga, Marso, papalabas ito sila ng Manila, buwan ng kababaihan. Yung papel niyo sa pelikulang ito, ano yung kumbaga significance niya? All our lady actors, starting with Sue. Gandang hapon po. Women's Month. Ano ang kinalaman ng pelikula sa Women's Month? Napakalaki. Actually, hindi lang dahil sa
mga kababaihan, no? Pero ang paggalang kasi sa karapatang pantao, genderless yan. And one way to do that, na irespeto ang karapatang pantao, ay yung compassion doon sa mga taong may pinagdaraanan na may mga struggle. So kung ano mga giyera pinagdadaanan ng kapwa natin, yung matugunan natin yung pag-unawa sa kanila, isa na yung celebration ng Women's Month. Kasi sineselebrate mo rin yung kapwa mo. And again, katulad ng sinabi ko dun sa previous interview, no? Yung mabuhay tayo ng hindi basta-basta nanguhusga. Kasi hindi natin namamalayan, maraming pagkakataon, hindi tayo aware na ang mga taong nakakasalumuhan natin sa araw-araw, may kanya-kanya silang gera pinagdadaanan. So, I think the least we can do, and the best we can do for each other as human beings, is to be compassionate and try to be understanding. Diba? May choice tayo na maging mas mapagmahal ang buhay, mas maging less mahirap ang mabuhay sa mundo. Ro? I think nasabi na lahat ni Ate Sue. And syempre, wag tayong manghusga ng tao. Yun, tama din yung sinabi ni Ate Sue na wag tayong manghusga ng tao sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. Kasi yun nga, may kanya-kanya silang tinatahak, kumbaga problema sa buhay. Kaya dapat, yes, maging more understanding tayo. And syempre, compassionate sa kapwa. Dian? I want to base my answer to Isabel's character. Based kay Isabel kasi, she is one of the women na talagang inabuso in all aspect of love of the father, partner, and all. Siguro, ang bangkay is 1800s era kasi yung atake namin doon. And siguro, sa nangyari sa buhay ni Isabel, she doesn't have any right to speak about it, do something about what happened to her during that time. And for now, I think it's about time. Kung natapos silang panoorin yung film namin, I think it's about time to speak about what is right for the woman to do. Kailangan natin magsalita bilang babae, dahil hindi lang tayo babae lang, babae tayo. Hindi dapat tayo dinidisregard with our emotions and actions. May kakayanan din kami bilang, kung anong kakayanan ng isang lalaki, kakayanan din namin bilang babae. Siguro ngayon meron lang equality. So sa film namin makikita mo doon yung, hindi, meron kaming 3 main characters doon na babae na iba-ibang pinagdaanan. Ako bilang anak, bilang isang si Ate Mercedes, which is the katulong, ang pagmamahal niya, and yung isa namin din katulong. And at the end of the film, nagkaroon talaga ng paghihigante, pero abangan nyo na lang yan, kung ano man yun. Oo. Pero, hindi, sorry. Hindi, na-excite lang din kasi ako, pero kasi, ayun, yun lang yung magiging parte ni Isabel for the Women's Month. Thank you. Kelly? As you can see, our story is based around beauty queens, two beauty queens, and I think siguro it represents the battles that women face when we are judged on our looks, on our performances, not whether you're a beauty queen or not, na experience in lahat ng wrestling, ganyan. So that's one. This in particular with my character naman, you will see we're not just celebrating like the good things about women, but it's all our facets, our positive and negative. So makikita mo rin yung siguro yung competitive side of women and the pressures that we have to make ourselves successful in our industries. So yeah, it shows the struggles naman din po. And Yuki? So for International Women's Month, I think my character, it's not all about women naman, actually. It's about someone, lahat tayo may pangarap. And pag may pangarap po kasi tayo, yung ambition natin, minsan may mga consequences din po. So, pag meron kang pangarap, hindi, dapat matalino ka sa mga choices mo. Yun po yung natutunan ko sa character ko dito. And
not only as a woman, but as everyone who has big dreams. Sana po alam nila yung mga consequences, and sana pumili sila ng right choices nila when it comes to their ambitions. Thank you. Okay na. Yes, thank you, Jerry. Our next set of questions will come from Rog Alday. Hello po, good afternoon. Rog from Cinema Bravo. Siguro po may questions na po is for the team directors. Since ano pa rin, more on online pa rin, uso pa rin po yung more on streaming, sa tingin niyo po ba, mas murang ticket is equals to more viewers? Do you believe in that? You're asking kung mas mura ang ticket? Kung naniwala po ba kayo doon na kung halimbawa bababa yung movie tickets is mas marami ba yung manonood? Oo, matagal ko nang sinasabi na mataas ang bayad ng tao sa sinihan, kaya isa yan sa dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa sine. Kung bababaan ang presyo ng sine, baka mas marami manood. Iyon. Thank you po. For the other Siyempre po, matagal ko na rin pong ipinaglalaban. Though, kasi napakadami na po ng platform ngayon para magpalabas. Pero yung theatrical release pa din, we want to have a theatrical release. Kahit na, sabi ko nga, coming from the world of theater, sa teatro po kasi, nagsimula na yan that the theater is only for the elite. Kaya what I did with Phil Stagers, binaba ko talaga yung ticket price. Kaya nakakapanood po lahat pati estudyante. Kaya yun din po yung gusto ko ipaglaban sa pelikula. Na sana mas bumaba kasi yan ang pinaka nakakatakot na pati ang pelikula ay maging para sa elitista na lang. Actually, ako nasa television din. Nararamdaman namin sa television ang paglipat ng mga viewers. Lumilipat sila, nasa telepono na sila lahat, social media. Minsan bumababa ng mga ratings. Ganun din kasi sa cinema, sa theater. So ngayon, kung patuloy na magmamatigas yung mga theater owners doon sa presyo nila, talagang pababagsakin nila ang industriya. Kaya doon ako sa ibaba nyo, pero bibigyan namin kayo ng magagandang pelikula. Thank you po. No other question. Our next set of questions, Nas Tavares of Pelicula Mania. Hello, sa artists po, what made you say yes to do the project na na-excite kayo na mapanood ng mga tao? Start from Sue. What excites you? What excited you? Kung quiz ko, nakaka-nervous ko lagi What excited me about Desperada? Because it's a human interest story. At lagit palagi naman, ang cinema ay reflection kasi ng isang kultura, ng isang society. And yung Desperada is an example of that. May pinagbabasihan ng mga tunay na kwento yung mga character namin dito sa pelikulang ito. And to be able to be part of a collective na magkikwento doon sa mga story at mga tao na walang boses. I feel privileged kasi may platform ako. At natutulungan ako ma-fulfill yung obligasyon ko as an artist para maging storyteller, para maging documentarist ng ating panahon, at saka makapagbahagi ng asa na bang estado tayo ngayon bilang mga mamamayan, bilang lipunan. Kaya thank you, Direk Louie, at saka sa buong production ng Desperada kasi binigay niyo po sa akin ng isa pang pagkakataon para makapagkwento ulit ng katotohanan. Thank you, Tesu. Yes, nasa akin, simple lang. Ako nung binasa ko yung script, bago siya sa akin, first time kong gumanap ng ganitong role, very challenging siya para sa akin, at syempre, hindi ko tatanggihan ng isang Direk Louie Ignacio. And of course, si Kuya Dennis Evangelista. Yun lang sa akin. Na-excite ako nung binasa ko yan. Challenging at bago.
Sa akin naman po kasi it's very relevant kasi yung kwento namin. So nangyayari din talaga siya sa totoong buhay. Kaya gusto ko rin malaman o matutunan kung ano ba talaga yung nararamdaman ng isang may trauma o may pinagdadaanan sa buhay. Kaya mas naging interesting sa akin na tanggapin tong pelikula to. And again, this is Direk Louie Ignacio. Kahit second time na namin magkatrabaho, ano pa rin, very thankful and grateful ako sa kanya sa mga tinuturo niya sa akin. Ayun. Sa amin po kasi, fun fact about us, theater actors po kami na lumipat sa pagpipelikula. And ang Bangkay is a theater play, a 3 hours theater play, straight play. And sa akin naman po, kaya ako nag-guest kasi it's a full circle moment sa akin. Naging usher po ako ng production na to. Naging production assistant ako, then ako din ang music design ng production na to sa play. Then, nung nanalo po ako sa Katips, sa mga award-giving bodies, in-offer po sa akin ni attorney, and who am I to say no? And this is my favorite piece, and hindi ko alam na ako pala ang mag-play at magbibigay buhay ng karakter na isa dito. So, yun po. For me naman po, same thing with John Ray. Trivia ba to? Actually, hindi talaga ako original cast ni Direk. Original cast ako for theater but not for the movie. And then, nagkaroon ng conflict with the main actor. And then, Direk decided me to act sa movie na to. And simple lang din yung gusto kong sabihin, kung pangarap ni Direk to, kasama niya ako sa pangarap niya. Yan, kaya napa-oo din talaga ako. Yeah. Thank you. Well, I thought that it was a really cool story. Then when they told me the premise, it's actually kind of based on a true story, loosely based on a true story. So I thought it was really fascinating, and I was really excited to work with Direk Joel again. And also, I'm very close with our producers, Mel and Abby, who are also here with us today. So I was just really excited to be working with friends this time on a really cool project. Yeah, same for me naman. The storyline was super cool kasi during that time na nag-meeting tayong lahat, the true story which we were inspired by was quite relevant. So, other than that, dream ko talaga mag-horror film or mag-thriller, and Beauty Queen stuff. So, I guess it was relatable for me in a way, but not to that extreme, don't worry. For me naman po, when I heard about this story, nung sinabi po sa amin, kakatapos ko lang din po mag-pageant talaga. So, first of all, parang yun po yung sinabi ko, kung beauty queen yung gagampanan ko, I think I can really portray it kasi I just did it. Tapos, also po, si Direk Joel, nakatrabaho ko na siya dati, and I know that working with him, I will learn a lot more. So, kaya ako din po, ako nag-guest dito. And also, Tony and Kelly, they're my good friends, and I really wanted to have something, to have a movie with them. That was my dream also. And also to Mel and Abby, who's my friends too. And Tito Dennis, Lylen. Kaya gusto ko po talaga itong movie na to. Parang na-excite ako nung narinig ko siya. Sa directors naman, aware naman tayo na yung pasensya ng audience ngayon medyo may clean. May conscious effort ba na parang to make everything bigger yung scenes? What is your question again? To make the... Kasi yung pasensya po ng audience ngayon parang umikli na po. So parang may conscious effort po ba na kasi may mga slow burn-ish movies. May conscious effort po ba na to make the scenes more entertaining, bigger? Well, hindi, ang paggawa ng pelikula naman, hindi naman ibig sabihin, pag ito ay maliit, ito ay pangit. Kapag ito ay malaki, ito ay mas maganda. Hindi.
Nakadepende yun sa kung paano itatrato, kung paano isusulat, kung paano i-aakte. Merong maliit na pelikulang maganda kaysa sa mas malaking pelikula na nakakalito o confusing. Hindi nakadepende ang ganda ng pelikula sa liit o laki. Okay? Merong maliliit na pelikula na nakakaantig na damdamin kaysa sa malaking pelikula. Pero wala kaming ibig sabihin ng conscious effort to make it small or to make it big. We are just depending on how clear our narrative will be, how it will be accepted by the audience. Yun. Check. Yun. I understand the question kasi I understand that the young people now, they have a limited attention span. Kasi yan din yung sistema na ginagawa namin sa teatro eh. Kasi talagang after 10 minutes or 15 minutes magsi-CR na sila. No? Pero ang nakakatuwa kasi with this project, I never imagined that we will have a commercial release. After Katips, my father passed on because of COVID, and I decided to record or to immortalize my craft. So I did this film. Hindi ko inisip na isasali ko ito o ipapalabas ko pa ito. Para pang sarili ko lang ito. So walang ganung effort, walang conscious effort, walang anything. Pagkatapos, ang isinabit namin ito at nakapasok, sabi ko, siguro it's about time na makita ninyong lahat. Pero konti pa lang nakakakita ng pelikula. So kung maboboard sila o kung hindi man kami papanoorin, wala naman yun sa consciousness namin na maging bread and butter namin itong bangkay. Nandito lang ito dahil ginawa nga namin at nasa napakalit na budget, napakalit na pelikula, napakalit na storya. Tama si Direk, kasi 5 lang kami ditong artista. Parang bahala na lang kayo. Kung ayaw ninyo, okay lang. Sorry. Oo nga. Bakit ba? Di ba? Kaming mga direktor kasi, pagka gumagawa ng pelikula, syempre yung unang-una, ayaw nga namin ng mga kukulit na producers. Di ba? Like ako, personal, hindi ako nakikipagtrabaho sa mga kukulit na producers. Kasi, ba't pa ako naging direktor, yung vision ko nawawala. Eh di, siya na lang mag-direct. Pagka ganon. Yun, unang-una, tapos festival ito, syempre, ang mga sumasali sa festivals, quality. So, ba't po unahin ng viewers? Diba? Ang iisipin namin, magandang pelikula, masaya kaming mga filmmakers na natapos namin ang aming pelikula, mapapagyabang namin ang aming pelikula, panghuli na yung magugustuhan ng viewers. Kasi I'm sure, pag gumagawa kami, iniisip namin yan, magugustuhan ito ng viewers, kaya namin ginawa. So yun ang sa amin, yun din ang sa akin. Maraming salamat po. Pwedeng may dagdag lang ako, Direk. Thanks, Direk Louie. Kasi nilalaki rin ako ng sex bomb eh. Wala talagang nagpo-produce sa akin. Walang may gusto sa akin. Kaya pinuproduce ko na lang yung sarili ko. Kaya nga sila, may mga producers na iingit ako sa kanila kasi may nagpapakain sa kanila ng lunch. Kaming tatlo, walang nagpapakain. Kaya kami lang talaga. Total, ilang beses naman ako nag-audition, hindi naman ako nakakapasa. Kaya i-produce ko na lang yung sarili ko. Kasi sino naman maniniwala sa sarili natin, tayo lang din. Kaya sa ngayon, kung papanurin kami, bahala na kayo. Kung ayaw, okay lang din. Walang pilitan. At saka salamat nga sa Sinag Maynila kasi kami, ang liit din ng budget namin, Diyos ko, kung alam nyo lang. Pero yun nga ang sinasabi ko, pagka yung vision ng direktor, parang pagka nakapasok ka na at napili ka na nila, parang Diyos ko, parang ka na nasa langit. Kasi sa budget namin, tapos alam ng lahat na ang pelikula ngayon ay bagsak. So, may mga nag-ano pa, di ba? Nakakalakas ng loob for us, for the filmmakers. Oops, pwede pa tayong gumawa kahit ganito lang ang budget. Tapos nakukuha pa sa festival at nagugustuhan ng organizers. So, malalaking pasasalamat yon. Pero katotohanan, kukunting-kukunti na ang producer. Wala na gustong mag-produce. Kaya pababa na ang cost ng pagpuproduce.
at pakaunti ng araw ng pagbuo ng pelikula. Ganun na kahirap ang pagbuo ng pelikula. Kung noong araw may 15 days, 31 calendars shooting days. Ngayon hindi. 3 days, 2 days, 7 days, 8 days. Maswerte ka na kung 12 days makabuo ko ng pelikula. Ganun na kahirap ngayon. Kaya hindi na ngayon iniisip ang palakihan o paliitan, kundi kung paano mo papapaganda ang isang pelikula sa ganoong halaga, sa ganoong kaikling pagbuo ng pelikula. Yun ang challenge sa aming lahat. Pero gusto pa rin namin gumawa dahil gusto natin na Pilipino ang gumawa ng sarili nating istorya. Ayokong dumating ang panahon ng pag-isip natin, hindi na Pilipino ang gumagawa ng istorya ng bayan natin. Dahil wala nang gumagawa. Kaya ang ating istorya, ang ating kwento, dapat ang gumagawa tayo. Thank you po mga direk. Singit ko lang po ang aking katanungan sa ating festival director na si Direk Brillante. Direk, question lang po. Ano po ang difference ng Sinag Maynila 2026 this year? At ano po ang inyong naging pamantayan sa pagpili ng 6 na kalahok sa dami po ng inyong mga na-consider na mga nagpasa? Well, kasi bawat taon naman iba-ibang mga pelikula. No? Iba-iba. Tayo daw po, direct sabi nila, para po makita ng fans. Ayan. Every year, iba-ibang pelikula, iba-ibang storytellers. Siyempre, every year gusto natin talaga mapanood, no? ng mga manonood, yung mga napili magagandang mga pelikula. Siyempre, iba-iba, no? For this year, siyempre, like every year, gusto rin namin i-involve yung mga regional films, no? Meron pa rin naman ngayon. And then of course, makikita natin may halo mga mainstream yung ibang mga pelikula at saka yung iba mga independent talaga, totally independent. Yun ang gusto natin mangyari sa Sinag Maynila. Hindi siya yung totally na independent lang. Mini-merge natin yung dalawa, no? Para mas maging accessible siya sa mga manonood. Saka marami pong sumali mga estudyante, iba-ibang Yes, university. oo. Actually this year, Boots, ito yung pinakamarami, no? So far sa lahat ng mga edition, ito yung mga pinakamaraming estudyanteng short films na sumali. Ilan? 333 short films. So, hindi biro yun. So, madagdag lang doon sa sinabi kanina ni Direk, ang mga director natin, despite sa mga nangyayari sa ating industry ngayon, kapag nakakakita tayo ng ganyan karaming mga short filmmakers at mga estudyante na nagkaka-interest na gumawa ng pelikula, kahit pa paano nagkakaroon tayo ng pag-asa. Huwag sanang mawala, no? Kasi sila ito mga future directors natin and filmmakers. So, despite sa mga nangyayari sa paligid natin, lalo-lalo na sa industriya natin, ito, nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag nakakakita tayo ng ganitong karaming mga estudyante gusto maging parte ng festival. Yan lang. Thank you, Direk. We're down to the last question for this batch kasi meron pa another batch. Yan. We have a question from Noni Nicasio. Thank you, Mel. Kay Direk Louie muna po. Good afternoon, Direk. Paano niyo po i-describe itong movie na Desperada? Well, ang Desperada ay isang isang pelikula na may pagka-dokumentaryo, realistic, parang pag pinanood mo siya parang nangyayari sa totoong buhay at ma-involve ka sa visuals. Papasok ka sa loob ng shelter. Kikilalanin mo ang bawat karakter na gumaganap. Iba-iba sila. Sabi nga namin pag nag-shooting, iba-ibang topak ang nandito. So, paano natin sila papapagsama-sama, paano masusolusyonan, at paano natin maipakita
bilang isang pelikula. So yan ang Desperada. Makikilala mo ang bawat karakter. Direct follow-up lang po. Marami na kayong na-handle na mga artistang nanalo ng award. May laban po ba dito si Raul? Sa isang festival, hindi mo malalaman kung ano ang panlasa ng mga hurado, ng mga juries. Pero, personal, habang dinidirect ko si Rob Ginto, taas ang kamay ko sa kanya. Magaling na artista si Rob Ginto. Rob, anong reaction mo sa sinabi ni Direk? Parang akong iiyak direct. Sobrang thankful ako kay Direk kasi hindi niya ako pinabayaan during the set. And nakakaya kasi hindi ako kasi pinagkatiwalaan po ako ni Direk dito. Kumbaga, ang daming direktor na po na nakatrabaho ko. Parang dito naniwala at nagtiwala sa akin si Direk Louie na imagine, maraming mga magagaling na artista. Bakit ako nagaling sa VMX na ako yung napili ni Direk Louie para dito sa pelikulang to. Kaya sobrang thankful ako sa kanya kasi ibinigay niya sa akin yung project na to. And sabi ni Direk Louie, pangarap niya talaga tong movie na to. And nakakatawa kasi kasama ako dun sa pangarap niya na ginagawa ngayon. Kaya Direk, maraming salamat sa pagkuha sa akin. And sa mga sa writers natin, sa producers natin, ayan, sa aking manager kay LDG, of course sa mga directors, and sa lahat ng mga bumubuo ng Desperada. Maraming salamat po. Sabi ko sa kanya, nung nagsimula kami ng shooting namin, lagi mo isipin, saan nanggaling si Miss Jacqueline Jose? Saan nanggaling ang mga sikat natin sila, Miss Lorna Tolentino? Lahat sila ngayon ay great actors. So, hindi masama ang mangarap. Malay mo, ikaw ang sumunod. Kahit nanggaling ka sa Viva Max, huwag mong iisipin na ang pagsesexy ay hanggang doon na lang. Ang lahat ng actors na magagaling ay pwedeng sumikat at pwede kang sumikat, sabi ko sa kanya. Thank you po, Direk. Kila Kelly and Yuki, since real life beauty queen kayo, nakarelate pa kayo sa role nyo sa movie? Ako naman ang nag-sabotage sa mga kalaban ko sa pageant doon. So, nakaka-relate. Hindi, joke lang. Nakaka-relate naman po because it's part of competition in any part of your life. But when it comes to the beauty pageant world, I think it's known naman na there are things that are not supposed to be part of the competition that are. And there are pressures to do certain things sometimes in these kind of industries. And I think it's, doon ako nakarelate and in my character as Olivia to try and win the competition the way that she did. Yeah. Ako naman po, first of all, opposite po yung character ko sa totoong buhay at saka dun kay Isabela. Super opposite po. Pero, to be honest, nakaka-relate po ako kasi before, sa pageant, meron din po ako mga experience na yung damit ko biglang may mancha, may coffee na tapos may mga nawawala. So, nakaka-relate po ako kasi sa totoong buhay nangyayari din po ito. Pero, sana po, ngayon, sa pageant ngayon, nag-iiba na po. Wala nang age limit, wala nang height limit. So, na-realize ko po na you should really focus on yourself. And just, pag may ambition ka, yun nga po, wag masyadong super ambitious kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa huli. Dapat talaga yung mga choices mo tama. Yun lang po yung na-realize ko dito sa movie na to. May last na lang kay Direk Vince. Yeah, sure. Direk Vince,
ito po bang Bangkay ang most daring film mo to date? At totoo ba yung balita na muntik-muntik kang makakuha to ng X rating? Ito po yun. Kasi hindi naman, I do educational plays in theater. Kaya this is a good respite to the usuals. And kung makakakuha to ng X, pwede. Kasi I'm also a lawyer by profession, by the way. At pinag-aralan ko yung ng MTRCB. Meron kasi ditong genitalia exposure na 8 seconder. Bawal yun hanggang 3 seconds lang na walang erection. Pero meron ako ditong 8 seconder, tapos meron ako 3 seconder na erected. So paano? Hindi ko alam paano nagawa nila Direk Dante na mapa-R18 to kasi I talked to Direk Dante already through OJ. Sinabi namin na kailangan po ba namin mag-cut? Pero sabi naman ni Direk na leave it as it is. So naging R18 naman, so hindi siya na X. Thank you po, Direk. Alright. Before we wrap up with this batch, may we get the directors and one actor to invite everybody for your film and for the film festival. Siguro magsimula po tayo kay Direk Joel. Sa katotohanan, ang Sinag Maynila lang isa sa mga tinatawag natin parang magandang blessing sa film industry. Sana isuporta natin ito at sabihin natin sa lahat ng manonood na pwedeng suportahan ito dahil ito lamang ang talagang hanggang ngayon ay nandyan pa ang Sinag Maynila. Sining lokal, sining pang international. Ano ngayon? Tama ba? O yun. Pwede yung palakpakan natin ang Sinag Maynila. Napakahila na mga palakpak. Maraming salamat po. Sana panoodin nyo lahat ng kasali dito sa competition na ito. Maraming pong salamat. Una po sa lahat, maraming salamat po Sinag Maynila na napasok po ang film namin na All About Her. On behalf of Kelly and Tony, napakasaya po namin lahat na makasama dito sa 2026 Sinag Maynila Film Festival. Sana po mapanood niyo yung All About Her and sana po may mabigay kaming inspirasyon sa movie na to. Maraming salamat po. That's All About Her. The team naman ng Ang Bangkay. Direk. Maraming salamat po Sinag Maynila, Direk Dante, Solar, sa pagbibigay po ng opportunity sa aming mga hamak na artista ng entablado na pasukin din ang mundo ng pelikula. Isa pong napakalaking karangalan. We are truly grateful and indebted and we will forever remember na kami po ay naging parte ng Sinag Maynila. Sana po mapanood po natin yung Ang Bangkay sapagkat ito po ay passion project. Ito po ay may napakaliit na budget na 800,000. Ito po ay kinausap namin ang mayor ng Gapan na mag-sponsor ng pagkain at ng bahay na titirahan. Kinausap ko po si Don Monteverde na magpahiram ng red cam. Kinausap ko po yung mga kaibigan ko na mga production crew ng PhilStagers na magtrabaho ng libre bilang mga utility, bilang mga tagatulong at kinausap ko po itong dalawa at kasama po yung aming bidang artista na si Mercedes Cabral. Nasakyan yung trip ko. At maswerte po ako dahil kahit wala po kaming plano na i-release ito commercially, ay binigyan kami ng pagkakataon ng Sinag Maynila. At sana po, katulad po na nangyari sa Katips, na wala po kaming perang pang-promo. Umasa lang po kami sa word of mouth at sa pag-tweet o pag-post ng mga simple at organikong manonood. Sana po, panoorin nyo rin po ito at sana po mag-post po tayo gamit ang hashtag Ang Bangkay. Para po, kapag nabasa po nila, ay mapanood din po nila. Salamat po.
Maraming salamat po sa bumubuo ng Sinag Maynila. Maraming salamat po sa pagbibigay ng sinag sa mga pangarap po namin mga simpleng artista at mabigyan po kami ng plataforma para maibahagi ang aming mga talento. At naniniwala po kami sa inyong layunin, lahat po na bumubuo ng Sinag, na ngayon po ay lalaki at lalaki pa po tayo sa mga susunod na panahon. At sa ikawalong edisyon ng Sinag Maynila, marapat po sana ninyong lahat na panoorin ang Bangkay ngayong March 23 to 29. Hindi lang po sa amin, kundi ang lahat na po ng pelikula na kalahok dito. Mula March 23 to 29, panoorin po natin ang lahat ng pelikula dahil lahat po ng pelikula na nandito ay sinelokal at pang-internasyonal. Maraming salamat sa Sinag Maynila, Boss Wilson Cheng. Maraming salamat po, Direk Brillante Mendoza. Ang panawagan ko lang po ay suportahan po natin ang lahat ng pelikulang kalahok sa Sinag Maynila. Isa pong magiging success ito sa industriya kung ipopromote po nating lahat na mapanood ng lahat ng tao ang aming mga pelikula. Proud po kami na mapasama sa Sinag Maynila. Maraming salamat po. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po Sinag Maynila, kay Direk Brillante at kay Sir Wilson na makuha ang aming pelikula. Naway pagkatapos niyo po sanang mapanood ng aming pelikula, naway mas lawakan pa natin at intindihin ang mga taong may mga kulang sa pag-iisip o mga lumaki sa pang-aabuso. Naway marami kayong matutunan dito sa pelikula namin. Maraming salamat po. Thank you so much.